Praise. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Sige po, mag-settle po muna tayo sa ating pong mga kinauupuan. Praise God. Okay na po. Yung mga nauuhaw po, meron po tayong tubig dyan na inumin para makabawas po sa init. Panahon ng El Nino. Kailangan daw, sabi, mag-rehydrate daw po tayo. Mas maraming tubig ang kailangan ng ating katawan dahil sa pagpapawis. Kaya ini-encourage po tayo na uminom ng mas maraming tubig para mapalitan yung liquid na nawawala po sa ating pong katawan. At alam naman po natin, pagkapanahon ng summer, ano po sineselebrate natin pag panahon ng summer, katulad ngayong March na to, ano pong sineselebrate natin? Uy. Grabe. Grabe, swimming talaga. Hindi mahal na araw. Hindi ba Lenten? Hindi ba dapat i-celebrate natin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Ito pong panahon na to na ito pong mahal na araw ngayong March, ang gaganapin po yung mahal na araw during the third week po ng ating pong March ay isa-celebrate po natin yung mahal na araw. So it's time to commemorate once again. Alalahanin natin yung ginawang paghihirap ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin kailangan magpenitensya. Hindi po natin kailangan ulitin yung ginawa ng Diyos. Hindi po natin kailangan sugatan yung ating sarili. Hindi po natin kailangan magbuhat ng krus o pahirapan yung ating pong sarili sapagkat tapos na po lahat ng bagay na yon. Pinagbayaran po ng ating pong Panginoon ang mga bagay na yon at wala na po tayong ibang dapat gawin kundi manampalataya sa Kanya. Kilalalin natin siya bilang sariling Diyos natin na tagapagligtas. Hindi na po natin kailangan ulitin yung ginawa po ng ating pong Panginoon. Ito po ay malaking insulto sa part po ng ating pong Diyos pagka ginawa po natin paulit-ulit. Yung iba pa nagpapapako pa sa krus, ini-imitate pa nila yung ginawa ng Diyos. Para sinasabi natin na kulang yung ginawa ng Panginoon pagka patuloy natin uulit-ulitin yung mga bagay na yun. At ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa babaeng Samaritano o Samaritana, babae. Samaritana. The Samaritan woman na na-meet po ng ating po Panginoon sa well o sa balon, sa bukal at na tinatawag pong the well of Jacob sapagkat ito po ay pamana ni Jacob o ni Israel sa kanya pong anak na si Joseph. Ito po ay pamana niya kaya ito po ay igiban po ng mga taga-Samaritan during their times. At sabi doon, during their meetings, nung pagkakaharap po ng ating po Panginoon na sinadya niya ba na makaharap yung babaeng Samaritano? Sinadya niya ba yon ni Jesus Christ? Yes, I believe na ito po sinadya niya para maka-encounter niya po yung babaeng Samaritano. Sapagkat alam naman po natin na ang ating pong Panginoong Hesus ay very all-knowing. At sabi doon, yung encounter po nila is very unusual. Bakit unusual? Kasi hindi po talaga natural na dumaraan doon yung mga Hudyo sa lugar ng Samaria. Sapagkat masyado pong delikado. Natatandaan niyo yung kwento ng the Good Samaritan na merong isang lalaki na binugbog, may isang Hudyo na binugbog na halos mamatay na ninakawan. Ganun po yung nangyayari kasi sa mga Hudyo pagka dumadaan po sila ng Samaria. Kaya hanggat maaari po, iniiwasan po nila talaga yung Samaria. Maglalakbay sila sapagkat sabi pagkagaling ka ng Galilee papunta ka ng Jerusalem o galing ka Jerusalem pabalik ka ng Galilee. Sabi doon, pagkadadaan ka ng Samaria, ang travel time mo lang by foot. During their time po by foot lang o kaya naman may donkey sila, may sasakyan silang hayop. Sabi doon ang travel time nila dapat ay 3 days lang. Pagka dumadaan po sila ng Samaria. Subalit pagka umiiwas po sila sa bansang Samaria, pagka nagtatraverse po sila para makaiwas doon sa panganib, pagka umiiwas po sila, nagiging ilang araw, nagiging 1 week.
Nagiging 1 linggo po yung travel time nila. So nadadagdagan ng 4 na araw yung travel time nila. Pagka umiiwas po sila papunta pagka papunta po ng Galilee or either ng Jerusalem, pagka nagta-travel po sila o naglalakad sila by foot. So sabi doon, bakit ba nangyari 'yon na sabi doon sa John chapter 4 verse 9, sabi doon ng babaeng Samaritano, kayo ng mga Hudyo ay wala kayong dealings, so wala kayong you have no dealings with us Samaritan. Bakit po ba sinabi ng babaeng 'yon? Ano ba yung naging dahilan bakit sila nagkaroon ng hidwaan o nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan? At atin lang po binabalikan muna yung history, ha. Sabi doon kaya daw po nagkaganon dahil during the time nung panahon po ng Assyria, nasinako po yung bansang norte ng Israel. Nasako po yung mga babae, yung bansang Israel. Sa northern part po nagkaroon po ng intermarriage. Nagkaroon po ng intermarriage between the Gentiles and the Jews. Dati rin po silang lahi ng Hudyo. Kumbaga, ano rin sila, half-blood na mga Hudyo, ang mga Samaritan. Yun po yung dahil po nagkaroon sila ng intermarriage sa ibang lahi, kaya po naging Samaria sila. Kaya po lumitaw po yung bansang Samaria dahil sila po ay Hudyo rin. Subalit nakapag-asawa po sila ng mga hindi mananampalataya o mga hindi Hudyo. Kaya po naging half-blooded sila na Samaritan. Kaya po magkaiba po yung kanilang pananampalataya, although sinasamba pa rin po nila yung Diyos. Ang sinusunod lang po nila yung 5 books ng Torah sa Old Testament. Yung 5 books of Torah, yun lang po yung sinusunod nila. At ang pagsamba po nila ay sa Mount, nakalimutan ko yung bundok na sinasambahan nila. Na sabi nga po ng babaeng Samaritan kung ating pong pag-aaralan, sabi niya, bakit sinabi niyo mga Israelita na dapat sa Jerusalem lamang dapat sumamba? So may mga pagkakataon po, may mga bagay lang po sila na hindi pagkakaunawaan. Subalit ito pong mga taga-Samaritan ay sila rin po ay half-blooded Jews o half-blooded na Hudyo. Sila pa rin po ay mga half-blooded na Hudyo. So, ngayon po ating po pag-aaralan ito pong ating pong teksto na matatagpuan po sa John chapter 4 verse 34. Sabi po dito, Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ito po yung ating pong Bible verse ngayong umaga. Ito po yung ating pong text ngayong umaga. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So kung ating pong mapapansin, ito pong ating pong pag-aaralan, sabi ko nga is encounter between the Samaritan woman at sa ating pong Panginoon Jesucristo. Yung encounter po nila is on the way po ni Jacob nga o ni Israel doon po sa balon na ipinamana niya po sa kanya pong anak na si Joseph. At sabi po dito, during the course po nung kanila pong bago magkaroon sila ng encounter, ay sabi doon, nakita po ng mga Pariseo na marami pong binabautismuhan si Jesus. Na although hindi si Jesus Christ mismo yung babaptize, subalit yung mga disciples niya po ay napakarami po nababaptismuhan. Kaya po nung mabalitaan po ito ng ating pong Panginoon na hinahanap na siya ng mga Pariseo, siya po yung naglakbay, papunta po dapat siya ng Galilee, subalit dumaan muna siya sa Samaria. Para may encounter po ito Samaritano. Para magkaroon muna sila ng encounter. At sabi doon, during this time, ay katanghalian tapat. Tanghalin tapat po yung kanila pong pagkikita. At sabi doon, habang hinihintay ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad na bumili sa Jollibee ng pagkain, dahil pagod na pagod sila, sobrang pagod na ni Jesus. Kaya naupo muna siya ron siguro baka McDo yung in-order ni Jesus Christ sa iba Jollibee. Habang naghihintay sila ron at pagod na pagod ang ating po Panginoon, naghihintay po siya ng kanyang mga alagad na umorder ng pagkain kasi wala po pong Grab dati na maghihintay ka lang sa bahay, di ba? Papadeliver ka na. O mga donkey pa lang ang nagdi-deliver dati, sasadyain mo pa. So ito po yan nangyari during katanghalian ng tapat.
katanghalian tapat po ito pong meetings nila nung babaeng Samaritana. Doon po sa verse 5, makita po natin, sabi ko nga kanina, pagod na pagod yung ating pong Panginoon at naupo po siya doon sa may balon na very expectant po siya na darating po yung babaeng Samaritano during their course of meeting. At sabi nga po doon, hindi pa po dumarating yung kanya po mga alagad habang naghihintay po sila. At habang nag-uusap po sila, napansin ng mga alagad nung dumating po yung mga alagad, sa verse 27 po kung ating po pag-aaralan, makita po natin na dumating po yung kanyang po mga alagad. Wala pong nagtanong kung bakit siya nakipag-usap sa babae. Sapagkat very unusual po dati na makipag-usap ka sa isang babae, lalo na po sa tradisyon nila na bawal ka makipag-usap talaga sa isang babae. Naalala ko tuloy nung nasa Saudi ako. Sobrang higpit po. Bawal pagka hindi ka couple, so wala dun yung asawa mo. Bawal ka makipag-usap sa isang single. O bawal kayo magsama sa isang lugar na kahit may kasama kayong couple. Ang kasama doon ng couple is either puro lalaki lang or puro babae. Pagka may couple na magkasama at couple din magkasama, hinahanapan nila ng papel. Pag wala maipakita, kulong ka agad. Diretso kulong, wala nang tanong-tanong. Diretso kulong ka agad. Ganon sila kahigpit pagdating sa kanilang pong tradisyon na dapat magkahiwala yung babae sa lalaki. At sabi po doon sa verse 31, nag-alala po yung mga alagad niya sapagkat hindi pa po kumakain ng ating po Panginoon at nag-alala yung kanyang mga alagad. Nagtanong siya, nagtanong yung kanyang mga alagad ng pagkain, nag-alok ng Jollibee, inalok yung si Jesus ng eto na po yung pagkain nyo, andito na po yung Jollibee, kumain na kayo. Subalit ano po sagot ng ating po Panginoon? Sabi po ng ating po Panginoon, I have food to eat which you do not know. Sabi niya po yun sa kanyang mga alagad, meron akong pagkain na hindi niyo alam. Sabi ng Diyos, meron akong pagkain na hindi niyo alam. So nagtanong-tanong yung mga alagad, sino kaya nagbigay sa kanya ng pagkain? Sino kaya nagbigay sa kanya ng pagkain? Sino kaya nagbigay sa kanya ng makakain? At sumagot po ang ating po Panginoon, sabi doon, my food is to do the will of Him who sent me to finish His work. Sabi niya po sa verse 34, ang pagkain ko ay para ganapin yung bagay na pinagagawa sa akin ng Ama, to finish His work, para tapusin yung work na pinagkaloob sa akin ng aking Ama. At alam niyo po ba kung ano yung work na tinutukoy po ng ating pong Panginoong Jesucristo? Sabi po sa Luke chapter 9 verse 10, sabi po doon, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. Yun po pala yung works na tinutukoy po ng ating pong Panginoon. Welcome, Brother Emon and Sister Mary. Welcome sa gawain ng Panginoon. Mamaya magte-testimony sila. Salamat sa Diyos. Sige po, pasensya na po kayo. So magpapatuloy po tayo. Ang main purpose po ng ating po Panginoon, sabi doon na ang kanyang pinaka-greatest work is to seek and save the lost. Hanapin daw po at bigyan ng kaligtasan yung mga hindi po nakakakilala sa Kanya. Yun po pala yung main purpose ng ating po Panginoon. Yun po yung kanyang ultimate na dapat na gawin to the point na ipako siya sa krus. Ayun po yung sukdulan na ipako siya sa krus para po magkaroon ng kaligtasan kung sino man po yung mananampalataya po sa Kanya. Kung sino man po yung kikilala sa Kanya. Subalit at this point in time po, ito pong pinag-aaralan natin, ang pinaka-main purpose po ni Jesus Christ dito is to meet with the Samaritan woman. Ito po yung pinaka-main purpose niya during this time, usap yung Samaritan woman. At nakakatuwa po itong Samaritanong babae nito, sapagkat during the course ng kanila pong pag-uusap, ay marami pong bagay na tinanong sa kanya ang ating po Panginoon. At sabi doon, i-advance ko lang po yung ating po pinag-aaralan. Sabi po doon, hindi lang po yung Samaritanong babae yung nakakilala sa ating po Panginoon, kundi the entire village yung nakakilala po sa kanya. Biruin nyo, kinilala ang Diyos with the entire village sa pamagitan po ng Samaritanang woman na yon. During po sa pamagitan po ng outcast
na babae na yon. Bakit ko sinabing outcast? Mamaya po, mapag-aaralan po natin bakit po siya naging outcast. So dahil po dun sa Samaritanang babae na yon na nakiusap pa po kay Jesus Christ na pwede ba mag-stay ka pa dito ng 2 araw para mas marami kaming matutunan sa iyo, para mas marami kaming marinig tungkol sa iyo. So may request pa tong babae na to. Pinag-stay pa si Jesus Christ for 2 days para mas lalo nilang maunawaan yung mga tinuturo po ng ating pong Panginoon. At sa atin po bilang mga Kristiyano, ano po ba yung pinaka-task na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon? Sabi doon, yung main task po ng ating pong Panginoon is to seek and save the lost. Ano po ba yung pinaka-main task na binigay po sa atin po ng ating pong Panginoon? Ano po ba yung Great Commission na verse? Yes, Pastor Abet, Matthew 28, chapter verse 19 to 20. Memory verse ni Pastor Abet, The Great Commission. Ito po yung bagay na ipinagkaloob po sa atin po Panginoon na dapat nating gampanan. The Great Commission. Sabi doon, Jesus' last words to the church before He ascended into heaven were, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Lord, and in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you." Amen. Ito po pala yung dapat nating obligasyon. Ito po yung dapat nating gawin. Sapagkat ang ating pong Panginoong Jesucristo ay pumunta po sa lupa para po hanapin at iligtas yung mga hindi po mananampalataya. At tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga kumikilala sa ating pong Panginoon, ito po yung dapat pala nating gawin. Bago po makita ang ating pong Panginoon, nilutusan niya po tayo. Sabi, therefore, go and make disciples of all nations. Maging disipulo po tayo ng ating po Panginoon. Let's be an example. Alam niyo po yung ambassador? Alam niyo po ba yung ambassador ng bawat bansa? Sila po yung may mga red passport na hindi pumipila sa Sila yung mga, ang tawag din, diplomat. Sila po yung mga hindi pumipila sa airport. Pagka nakitang red passport ka, diretso ka kaagad. Hindi mo na kailangan dumaan sa immigration. Meron silang special, Special, yes, may special treatment sila. Water, please. Meron silang special treatment sa pagdating sa pagpasok nila sa bawat bansa. So, we are also ambassadors of Christ. At alam niyo po, mas privileged po tayo kaysa sa mga ambassador ng mundong ito. Bakit? Because we are representing God. We are the representative of Jesus Christ, kaya mas sigit po tayo. Maraming salamat, Kuya Aaron. Nanunuyo po yung aking lalamunan. Mas ano po tayo, mas privileged po tayo kaysa doon sa mga ambassador ng mundong ito, sapagkat tayo po yung nare-represent po natin ang ating po Panginoong Jesucristo. Sabi doon na as ambassadors of Christ, yung iba siguro sa atin, katulad ko na nagpipreach, katulad ni Pastor Abot, ni Pastor Gibo na nagtuturo ng salita ng ating po Panginoon. Yung iba nagba-Bible study. Yung iba nagtuturo sa mga bata. Yung iba umaawit sa Panginoon. Yung iba, ano pa bang ministry nyo? Yung iba giver. Tumutulong sa pagkakawang gawa sa church. Yung iba sitting ministry. Receiver. May sitting ministry ba? We are all given the same task. Kaya dapat hindi natin ito inaangkin lang sa sarili natin. Pagka narinig natin, we have our obligations para ipahayag din po ito sa ating pong kapwa. Wag po tayong manatiling taga-upo lang. Alam niyo po, sa mahabang panahon, naranasan din namin na maging taga-upo. Dati, takot na takot kami pag pinatayo ka. Brad, opening prayer ka. Diyos ko. Next Sunday pa yun, pero pagka sinabi opening prayer ka susunod, ina-announce pa lang yun ng announcement kasi during the last part ng service. Pag sinabi, ang closing prayer ay si Brother Christopher. Diyos ko, kabado na ako niyan. Isang linggo ko pag-iisipan yan, isang linggo ko makabog ang dibdib ko para tumayo, para manalangin sa harapan. Ganun po yung
Kaya mga susunod na panahon, i-assign na natin to si Sister Lovely, si Nanay Virgie, si Sister Jonah, na-assign na natin yan. Si Brother Lawrence, i-assign na natin sila sa si Laika, para sa mga bata. So, dati po talaga nakakakaba pagka ina-assign ka sa mga ganung bagay. So, sabi doon, dapat po gampanan po natin yung inutos po sa atin ng ating po Panginoon. Sabi, go make disciples of all nation. Maging disipulo po tayo even in our own little ways, di ba? Maging disipulo po tayo sa pamamagitan ng pagpapakita natin o paghihikayat natin sa ating po mga kapwa estudyante, sa mga bata na nag-aaral, sa ating mga co-workers, sa area of influence natin, dapat maging sa ating mga kaibigan. Nasisiran ba natin ating mga kaibigan? Dapat na maging way ito, maging daan ito para makakilala din yung ating po mga kakilala. Magkaroon din sila ng pagkakataon na makilala po ang ating pong Panginoon. So these are the assignment na pinagkakalob po sa atin ng ating pong Panginoon. At alam ko na hinihipo yung puso nyo, alam ko na nasa puso nyo rin kung ano yung assignment na pinagagawa sa inyo ng ating pong Panginoon. Hindi ko man totally alam sa kung ano yung pinapagawa sa inyo ng ating pong Panginoon. Subalit alam ko na kinukundi kayo ng Diyos kung paano nyo gagampanan itong Great Commission na pinagagawa po sa atin ng ating po Panginoon. Sabi dito, committed po yung ating po Panginoon na hanggang sa kanyang po pagpapako sa krus. Di ba? Alam niya na po yung plano ng Diyos eh. Alam niya na po na babatahin niya yun hanggang pagpapako sa krus. Hanggang sa isa-celebrate natin sa Lenten. Hanggang isa-celebrate natin sa, Friday Good Friday. Sasabihin ko sana, ang sasabihin ko sana, Friday the 13th eh. Hanggang sa isa-celebrate natin ito sa Good Friday na pagpapako po, pag-commemorate po sa kamatayan po ng ating Panginoon Jesucristo. Yun po yung main niya, yun po yung commitment niya dito para po sa atin, para po sa mundong ito, para po sa kaligtasan po natin. So kung kayo po yung tatanungin ko, how committed are you? How committed are we doon po sa pinagagawa po ng ating Panginoon? Committed ba tayo talaga o committed lang tayo? Kumikitid lang tayo? O committed talaga tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon? Dapat po, alam po na ni Jesus Christ yung kanyang priorities eh. Alam niya po, nakaset po yung kanyang pong priorities. Alam niya na magbabatas siya ng paghihirap. Alam niya na napapahirapan siya. Alam niya yung mga latay na aabutin niya. Alam niya na halos hindi siya makikilala ng tao dahil sa sugat na tatanmuhin niya. Alam niya po lahat yung kaya nga hiniling niya doon sa Garden of Gethsemane eh, na sabi niya doon, di ba nung nananalangin siya pa, Ama, kung pwede lang alisin mo sa harapan ko itong saron na ito. Sapagkat alam niya po, nararamdaman niya kung gaano ito kahirap, kung gaano ito kasakit, na halos mabalatan ka, na halos magkaluray-luray ang katawan mo, na halos hindi ka makilala. Sabi po sa description sa Isaiah, hindi po siya makilala kung tao ba siya o hayop dahil po sa pahirap na inabot niya. So sobrang bugbog na inabot niya, hindi po siya makilala kung tao siya o hayop. Ganun po yung naging description sa Isaiah. Subalit sabi niya po, nung nananalangin po siya sa Garden of Gethsemane, sabi niya, not my will, Lord, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, hindi yung takot ko. Kasi bilang tao, natatakot siya, nararamdaman niya yung paghihirap na aabutin niya eh. Sabi niya, hindi po ako yung masunod, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Kaya po ganito po ka-committed ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ganito po siya nag-set ng kanya pong priorities, and to the point ng kanya pong kamatayan ay handa po niyang sundin yung pinagagawa sa kanya ng ating pong Panginoon. Kaya nga kahit na alam niya mahirap dumaan sa Samaria, 'di ba? Kahit na alam niyang delikadong dumaan sa Samaria dahil maraming galit na Samaritano sa mga Hudyo, dumaan pa rin po siya. At dito niya nga po na-meet itong babaeng Samaritano. Kahit na alam niya na maaari nila ikapahamak, na alam niya nga maaari silang tambangan, na alam niya maaari silang abangan at bugbugin, kagaya nung nangyari doon sa Hudyo yun. Hudyo yung ginulpi nung tinulungan ng The Good Samaritan. Ay hindi po siya nagdalawang isip na daanan
yung Samaria para po i-meet itong babaeng Samaritano na ito. Sumunod pa rin po siya sa ating pong Panginoon, sa dealings ng ating pong Diyos. Para po, sabi nga doon, hindi lang po siya yung na-save, hindi lang po yung babaeng na outcast ang na-save, kundi maging yung kanyang entire village. Sabi nga po, bakit po tinawag na outcast itong babaeng Samaritano na ito? Sabi nga po doon, nagigib po siya ng ano oras po siya nagigib? Katanghaliang tapat, di ba? Ang sabi po, ang normal daw po na pag-iigib during their times is umagang-umaga o kaya hapon, gabi. Bakit po kaya siya tanghalin tapat nag-igib? Walang mag-iigib, sabi ni Sister Joanna, wala nang mag-iigib, siya lang mag-iigib. Sabi po doon, outcast po siya. Bakit? Bakit siya outcast? Kasi nung tinanong po siya ni Jesus Christ, sabi po ni Jesus Christ sa kanya, na nasaan yung asawa mo? At po sabi ng babae, wala po kong asawa. Kaya sabi po ng Panginoon, tama yung sinabi mo, wala kang asawa at nakakalimang asawa ka na. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, yung panlima mong asawa ngayon ay hindi mo asawa. Ano ibig sabihin ng kundi asawa na iba? Ibig sabihin, isa siyang masamang babae, outcast po siya. At malamang sa malamang, kaya siya tanghali nag-iigib. Para wala, kasi sabi doon na ni-research ko po bakit umaga at tanghali yung nagpag-iigib ng mga babae. Sabi, ito daw po yung panahon nila ng pagkikwentuhan pagmamaritisan. Umaga po sila nagmamarites at saka hapon ito mga babae na to. Yun po yung time nila para magkwentuhan, magdaldalan kung ano na nangyayari sa buhay nila, kung may nagkasakit ba silang hayop, kung ano ba nangyayari sa pamilya nila. Ito po yung time ng pagmamaritisan ng mga babae na nag-iigib sa balon. Subalit ito pong babaeng Samaritano na ito, tanghalin tapat po siya nag-igib. Bakit po? Kasi baka mamaya, siya yung pinagmamaritisan. Kasi outcast nga siya. Siya yung malamang siya yung pinag-uusapan ng mga ibang babae rin dahil nga, kumbaga, masama siyang babae. Maaring iniiwasan din siya, baka mamaya madagit yung isang asawa nila. Dito nga babaeng ito, sapagkat siya nga po'y outcast. Siya nga po'y itinuturing na masamang babae. At sabi po dun sa ating pong verse ngayong umaga, sabi po dun, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So ito po yung bagay na dapat po nating unawain. Kung ano po ba yung pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Ano ba yung work na pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Alam niyo po yung ministry, hard work siya. Matrabaho siya. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi you have to take care of everything. Ikaw mag-aalaga ng alaga mo yung kapatid, even sa ating simpleng ano natin sa brother's keeper natin, 'di ba? Alaga mo yung kapatid mo, babantayan mo, papalalahanan mo. So napakatrabaho po ng ministry. At minsan pa nag-i-invest ka na masyadong malaking ano tawag dito, emotional investment sa ating mga kapwa, di ba? Alam ko na naunawaan ng mga kapatid yung emotional investment na sinasabi ko. Kasi we're not living as an ordinary people, sabi ko, as not an ordinary people, kundi we're living kasi sa pamumuhay na hindi na tayo iiba, hindi na tayo magkakaiba. Kumbaga, alam na natin yung isa't isa, malapit na kayo sa isa't isa, alam na natin kung ano nangyayari sa inyo, kaya yung minsan yung emotional investment mo sa iyong kapwa ay gano'n na lang kalalim na pagka may problema siya, siyempre problema mo na rin yun. Pagka wala siyang pera, siyempre wala ka na rin pera kung di bibigyan mo siya kasi mauubusan ka rin ng pera dahil bibigyan mo siya ng bibigyan. Di ba? Kung ano yung iniisip niya, kung ano yung pinagdadaanan niya, apektado ka rin. Yun yung emotional investment natin sa isa't isa. At ang isang maganda lang doon, ay meron kang kadamay. Meron kang katuwang, meron kang kasama na manalangin para matugunan kung ano man yung mga pinagdadaanan. Sabi nga ng Lord, the prayer of the
righteous people is powerful and effective. Kaya mas maganda na mas marami kayo, mas matatag kayo sa Panginoon para magpanalanginan sa isa't isa at para tugunin yung ating pong mga pinapanalangin sa Kanya. At alam niyo po tawag dito yung work natin sa ministry, pagka hindi ka nag-take ng yung self-care mo, ma-exhaust ka eh. Alam mo yun, yung may exhaust ka pagka hindi ka nag-practice ng self-care. May exhaust ka, magiging masi-self-burn ka. Mauubos ka, matutuyo ka. Naalala ko yung itsura ng isang tuyong tao na sobrang payat. Dahil tuyot na siya dahil sa dami ng kanyang mga iniintindi. So sabi doon, kung hindi tayo magsi-self-care sa ating sarili, ay ma-overwhelm ka sa dami ng iyong iniintindi na iyong ginagawa. Maaaring maging exhausted ka. Ma-exhaust ka sa mga bagay na ginagawa mo. Na maaaring magdulot sa iyo ng paglayo mo sa Panginoon. Sapagkat siyempre pagka exhausted ka na, wala kang ibang maiisip na kundi magpahinga muna. Take rest ka muna. Subalit hindi po ito yung kalooban ng ating po Panginoon. Sabi doon, kung mayroon isang tao na dapat umayaw nung sobrang exhausted na, sino dapat yun? Si Jesus Christ, di ba? So sobrang exhaustion niya. Sabi doon, na-even yung kanyang pawis, yung pawis niya na tumutulo sa kanyang katawan ay nagiging dugo. Dahil sa sobrang stress, sa sobrang hirap. Iniisip niya pa lang Iniisip niya pala yung mangyayari sa kanya sa sobrang stress niya. Alam niya yung babatay niya, yung kanyang pawis tumutulo na as dugo. Na even po yung science may paliwanag din puro na sabi pa, very natural daw po pala yun sa isang tao na overstress, overthinking, na even yung ating sweat ay pwede pong maging dugo sapagkat nagpuputukan daw po yung maliliit na veins sa ating katawan. Kaya nagiging dugo po yung lumalabas na pawis. So, nakita po natin doon na si Jesus Christ na umupo po doon sa bato na kanya sa well, na kahit na pagod, kahit na sobrang pagod, sobrang exhaustion. Kasi biruin mo, ikaw ba naman maglakad sa disyerto? At alam naman po natin, paglalakad sa disyerto ay hindi biro. Dito nga lang, di ba, maglakad ka nga lang dito hinihingal ka na. Isipin mo na disyerto pa yung lalakaran mo, mainit buhangin. Sobrang init ng buhangin. Na kahapon na experience namin, umapa kami sa mainit na buhangin. Kakapiraso pa rin nalalakad namin pero namamaltos na yung paa namin dahil subukan namin lumakad na nakapaa. Hindi pala ideal. Hindi ideal maglakad. Kahit kapiraso lang lakarin mo, sobrang init po. Yun po yung mga bagay na naranasan po natin po Panginoon sa kanyang pag-travel. Hindi po biro. Kaya alam nyo, hindi rin po biro yung naghugas siya ng paa ng kanya po mga disciples. Bakit ko nasabi hindi biro? Kasi naranasan ko po nung nakatira ako sa disyerto, nung nasa Saudi po ako, yung paa ko po talaga, bitak-bitak po talaga yung sakong. Nagbibitak-bitak talaga siya sa sobrang init, as in talaga malalalim. Tapos talaga nasisiksikan siya ng dumi. Kaya isipin niyo na lang yung hiugasang paan ni Jesus Christ ng kanyang mga alagad na sanay maglakad sa disyerto, na sobrang dumi, sobrang batak-batak, sobrang daming sugat, na hiwa-hiwa at madumi. So, ito po yung mga bagay na pinagsakripisyohan po na ating po Panginoon. Na ginawa niya po ito dahil po sa pagmamahal out of His love sa bawat isa sa atin. Na kahit po yung kanya pong ministry ay hindi niya po tinalikuran at hindi niya po kinalimutan at nagpatuloy po siya sa paglakad po sa ating po Panginoon. Kaya po, hindi po natin pwedeng sabihan na, ay, sobrang pagod na ako. Sobrang pagod na ako sa ministry, I quit. Ay, sobrang pagod na ako, Lord, sa mga binibigay mo sa akin, Lord. Pwede bang mag-quit? Pwede bang umayaw muna, Lord? Pwede bang magpahinga muna ako? Alam niyo po, sabi nga po nung isang nabasa ko, wala pong pinagkaiba yung buhay ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Bakit ko nasabi? Kasi yung
Yung hindi mananampalataya, nagkakasakit, nagkakakanser, nagkakasakit ng kung ano-ano. Yung mananampalataya, ganun din. Nagkakasakit din. Di ba? Yung mga mananampalataya, minsan nakakaranas din ng kawalan. Kagaya ng mga hindi mananampalataya. Kagaya nga po na sinabi ni Jesus Christ na pinasisikat niya yung araw sa mga makasalanan at sa mga mabubuti. The same po yung ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Ngunit ano lang po yung kaibahan doon? Ano lang po yung kaibahan between the non-believers and the believers? Ang kaibahan po natin doon is meron po tayong Diyos na pwede po natin takbuhan, na pwede po nating lapitan, na pwede po nating hingian ng tulong during the times po na nagsasuffer po tayo, during the times po na dumadaan po tayo sa trials, during the times po na naliliglig tayo. Meron po tayong Diyos na pwede nating lapitan, na pwede na alam natin na handang tumulong sa atin, na alam natin na hindi po tayo iiwan ni pababayaan, na alam natin na nandiyan lang siya sa tabi natin. Di po ba mas rewarding yon? Di po ba mas rewarding yon na alam mo na mayroong tutulong sa iyo kaysa alam mo na mag-isa ka na tumatahak doon sa paghihirap na dinadanas mo? Kaya po isang bagay po yung tinuturo po sa atin ng ating po Panginoon na dapat po hindi po tayo mag-quit. Sabi doon, hindi po dapat tayo matutong mag-quit sa pananampalataya na pinagkaloob po sa atin sa ating pong Panginoon. Kundi dapat po gawin po natin yung will po ng ating pong Panginoon. At ano po yung will ng ating pong Panginoon? Ano po yung will ng ating pong Panginoon sa ating pong binasa? Sa verse 34, sabi, to finish His work. Dapat po tapusin po natin yung pinagagawa po sa atin ng ating pong Panginoon. At ano ba yung pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon? Yung ministry po natin, alalahanin po natin lagi. Kung ano po yung, dapat po, hindi lang po tayo maging basta taga-upo, kundi matuto po tayo mag-encourage ng iba, matuto po tayo maghanap ng mga kapatid na pwede po nating madala sa simbahan. Matuto po tayo mag-encourage ng ating po mga kakilala, ng ating po mga kaibigan na sila din po ay manampalataya sa ating po Panginoon. Huwag po tayo makontento na tayo-tayo lang. Huwag po tayo makontento na, na hindi natin ibahagi yung kung ano man po yung mga bagay na natututunan natin. Kundi maging daan po ito para matuto tayo mag-evangelize. Matuto tayo humayo, matuto tayong mag-encourage po ng ating pong kapwa, ng ating kapitbahay, yung ating pong mga kapitbahay, yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong mga katrabaho, yung ating pong mga kamatisan. Anong Marisol? Nakalimutan ko yung tawag nung kasama ko sa sa mga lalaki. Nakalimutan ko. Hindi parang marites din pero lalaki naman. So manatili po tayong maging way po tayo para magkaroon din po ng pagkakataon na makakilala po yung ating po mga kaibigan, yung ating po mga kasama, yung ating po mga katrabaho, yung ating po mga kamag-anak. Maging way po tayo na maging daan po ng pagkakilala din po nila sa ating Panginoon Jesucristo. Huwag po natin sarilinin yung salvation natin po natutunan. Huwag po natin itong sabi, tama yun na iimbak po natin sa ating pong pinakamatabang parte ng ating pong puso. Subalit dapat din po, out of love, i-share din po natin ito sa iba. Huwag po natin, baka mapuno po yung puso natin na hindi na sinasarili lang po natin. Ang tinuturo po sa atin ating Panginoon, whatever we receive, we should give. Dapat po ilabas din po natin iyon. Kung ano man yung salvation na natanggap po natin, dapat po i-share din po natin iyon. At sabi nga po doon, to finish His work. Para tapusin po natin yung bagay na pinagagawa po sa atin ng ating po Panginoon. Na hindi lang po natin ito, sarilinin natin na hindi lang po ito para sa atin, kundi maging sa pangkalahatan po, sa lahat po ng tao na nakapaligid sa atin. At alam niyo po, hindi po darating ang Panginoon hanggat hindi po nasisira ng lahat. Willing pa kayo na pumunta doon sa isang isla? Ano nga yung isla na nabanggit ko dati na wala pa nakakarating na tao? Sa may Indian Ocean. Very remote pa po siya. Wala pa po nakakarating na ibang tao doon. Naghahanap po ng misyonaryo para magpunta roon. Puro cannibals po yung tao doon, nando doon.
May mga nakapunta po siya, kaya lang within doon lang po sila sa may vicinity sapagkat sinisibat na po sila. Papalapit pa lang sila. Very remote po yung lugar, hindi pa po nararating ng kahit na sinong tao sapagkat yung mga tao po ron ay ayaw po nila na may invaders na pumasok sa kanila, kaya hindi pa po ito napapasok ng kahit na sino. At alam niyo po na isa pong bagay ito na dapat, sabi po bago po dumating ang Panginoon, ano daw po dapat lahat? Dapat lahat makapakinig ng salita po ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, dapat lang po makapakinig. Although kahit na ako naniniwala po ko na marami na pong tao na nakapakinig, sabalit ilan lang po yung tumugon sa panawagan po ng ating po Panginoon. Sentinels, yun, Sentinels. Nag-research ko pa talaga. Ayun, sa Sentinels. Sentinels Island yun, di ba? Sa may Indian Ocean po 'yon. Hindi pa po siya napapasok ng civilization. So naniniwala po ako na nananampalataya na hangga't hindi pa po nakakarinig lahat ng tao, hindi pa po makakarating ang ating pong Panginoon. Kaya gawin po natin yung ating part bilang ambassador of Christ. Punta tayo sa Sentinel. So, we have to do our part. Dapat po, matuto tayo mag-share ng salita po ng ating pong Panginoon. Kung katulad ka ni Moses na hindi ka marunong magsalita, maghanap ka ng Aaron na magiging katuwang mo para maghikayat ng mga kapatid na pwede nating o na pwede makarinig ng salita po natin po Panginoon. Basta magpakasipag po tayo sa gawain po natin po Panginoon. Huwag po tayong titigil, huwag po tayong makontento na kung ano man po yung natatanggap natin every Sunday, sa atin na lang po. Dapat po matuto po natin itong i-share sa iba. Matuto po natin itong i-share lalo na po sa ating po mga kamag-anak, lalo na po sa ating po mga kaibigan. Meron po akong naalala na kwento na magkaibigan po sila. Magkaibigan daw po sila at nung magkaibigan po sila, namatay po yung kaibigan niya. Namatay po yung kaibigan niya. At nung mamatay po yung kaibigan niya, nalaman niya po na born again pala yung kaibigan niya. Alam niyo po, sinisisi niya yung born again niyang kaibigan. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi na born again ka pala? Sana nagkaroon din ako ng pagkakataon na makakilala sa Panginoon na hindi sana ako umabot sa paghihirap na ito. Hindi sana ako umabot sa impyerno na pinaghihirapan ko. So alam ko na hindi niyo po nanaisin na sumbatan din kayo ng kaibigan niyo o sumbatan kayo ng mga kamag-anak niyo na kayo nakakilala sa Panginoon, subalit hindi niyo sinyer yung mabuting balita sa kanila na magiging daan para humantong sila sa kapahamakan. Kundi maging daan tayo, maging way tayo ng share ng gospel ng ating po Panginoon at maging daan tayo para magkaroon din sila ng pagkakataon na makakilala sa ating po Panginoon at hindi nila sapitin yung paghihirap, kundi buhay na walang hanggan yung kanila pong tamasahin. Amen? So, isang mapagpala pong umaga. To God be the glory po.